Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga brothers and sisters. And my meditation for today can be read in Psalm 119 verse 102 hanggang 103. And insert ko lang po yung 104. And it says, I do not turn aside from your rules, for you have taught me how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Praise be to God sa kanyang mga salita. This verse that I read talks about how important is the Word of God, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. Lalong-lalo na sa mga taong naniniwala na may Diyos talaga na naglalang itong langit at ng lupa, at ng buong mundo. And this verse that I read is the result of the meditation of the psalmist, that as he meditates the Word of God, natutunan niyang sumunod sa mga salita ng Panginoon. That as he meditates the Word of God, natuto siyang i-appreciate yung mga salita ng Panginoon. At kung mababasa natin dyan sa 103, mas matamis pa ito kaysa honey. So, ibig sabihin nito, mas na-appreciate niya yung salita ng Panginoon sa kanyang buhay at yung kahalagaan nito. And as he meditates the Word of God, he learn kung paano niya iwasan yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. And this is the result of his meditation sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, alam naman po natin in Matthew chapter 4 verse 4, that a man shall not live in bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. And the Word of God and the commandment and the Word of God is the guide. Isa itong gabay sa ating mga buhay. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is given by the inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang salita ng Diyos ang gabay natin. That as we meditate the Word of God, mas nakikilala natin ang Diyos na ating sinasamba. Sabi nga nila that the more we know God, the more we worship Him. The more yung binibigay natin na effort, na maitaas yung kanyang pangalan, lalong-lalo na sa ating buhay. Kasi wala naman po siyang ibang hinahangad sa bawat isa sa atin na ma-lift up yung ngalan niya sa bawat isa sa atin na naglilingkod sa Kanya. And His words ay nakakatulong sa atin upang makapagpatuloy sa Christian life natin. Makapagpatuloy sa mga bagay na ini-entrust niya sa atin. Kasi may mga panahon talaga that our faith will be tested. May mga instances sa ating mga buhay na minsan ito yung nagiging dahilan kung bakit tayo ay nanghihina sa ating paglilingkod sa Kanya. Nawawalan tayo ng pag-asa. So, as a Christian, as a believer in our Lord Jesus Christ, tayo po ay nag-aantay sa Kanyang second coming as we wait sa ating Messiah. Let us cling in His words, in His promise. Tayo po ay magpalakasan sa bawat isa. And especially, let us always abide in His words and hopeful, at makakaasa po tayo na tayo po ay i-comfort ng ating Panginoon sa pamagitan niya Kanyang mga salita. Tayo po ay makakapagpatuloy kapag tayo po ay ibinibigay yung ating tiwala sa ating mahal na Diyos, sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya brothers and sisters, let us continue in serving the Lord, and let us run together the race sa paglilingkod sa ating Panginoon. All glory and honor belongs to God. God bless po mga kapatid.